Lahat ng mga nasimulan at mga magandang bagay ay nagsisimula sa tamang pagpaplano. Pero kung gusto mo talagang may mangyari sa mga pangarap mo, huwag ka lang puro plano. Ilusan mo ito at huwag basta mangarap lamang. Noong unang naisipan kong magtinda ng siomai, ang tanong ko, saan ba ako magsisimula? Ano ba talaga ang mga kailangan? Akala ko noon, kailangan ko kagad ng napakalaking pera o kaya ay mga mamahaling gamit. Mali pala ako dahil ang tunay na simula ay nagsisimula sa tamang pagpaplano. Kung gusto kong magkaroon ng sariling kabuhayan, kailangan kong malaman ang bawat pirasong kakailanganin. Hindi lang para bumili, kundi para malaman ko rin kung paano ito alagaan. Kaya ito ang mga kailangan ninyo kung gusto nyo mag-umpisa ng ganitong negosyo. Ito ang isa sa mga puso ng ating food cart, ang kalan. Siyempre, kapag bumili ka nito, kailangan mo ng hose at regulator para sa gasol. Ang steamer ang kukumpleto sa puso ng ating food cart. Ito naman ang isang container na paglalagyan ng inyong sangkalan, tong at kutsilyo. Maliit lang ang mga bagay na ito, pero napakahalaga nito sa pagtitinda. Ito naman yung mga lagay ng sausawan natin o ng condiments. Ito yung lagay ng toyo natin. At ang susunod naman ay para sa lagay ng chili garlic, fried garlic, toothpick, kalamansi at iba pa. Sa ito sa dapat pinapanatili nyo palaging malinis dahil dito rin nasusubok ang lasa at kalinisan. Panatiliin nyo palaging maayos at nasa tamang lagayan. Ito naman yung palamigan natin na pagtitimplahan natin ng palamig. At ito naman yung isa sa mga kailangan natin para makapagluto tayo ng siomai, ang gasol. Hindi naman kailangan na sobrang daming lagayan. Hindi rin kailangan na sobrang garbo. Basta mapanatili mo lang na simple, malinis ay okay na. Siyempre, ingatan mo palagi ang mga ito. Maliit lang ang mga ito, pero kapag nawala ay napakahirap magtinda. Sa negosyong ito, bawat gamit ay may ginagampan ng napakahalagang papel. At pag pinagsama-sama ang lahat ng ito, food cart, kalan, steamer, mga lalagyan at marami pang iba, ito na ang simula. Pero ang tanong, magkano nga ba ang kabuuang puhunan? Pero bago yun, tandaan mo na ang mga gamit ay bahagi lamang. Ang tunay na puhunan ay ang iyong katapatan, sipag, tiyaga at pagmamahal sa ginagawa. Kaya kung ikaw ay nagpaplano pa lamang, huwag kang matakot magsimula. Simulan mo sa kaya mo. Paunlarin mo habang tumatagal. Tulad ko na nag-umpisa rin lamang sa mga plano. Pero hindi ko pinanatili itong plano lamang. Bagkus ay kinilusan ko itong aking pangarap. Hindi ko na namalayan sa patuloy na pag-akay ko sa pangarap kong ito. Ay ito na sila ngayon. Hindi minamadali ang mga bagay-bagay para matupad o makuha mo kagad yung pinapangarap mo. Pagtrabahuhan mo at pagsikapan mo. Dahil kung para sa iyo talaga yan, ibibigay ng Diyos ang iyong kahilingan.